So, anong nangyari guys? Medyo stress kami ni Daddy ngayon dahil nung isang araw pala, lahati lang yung natanggap ni Daddy sa sahod niya. So, Lugnil mo lang dyan yan. Drag and put your donation here. Ano ba nangyari sa mga sasakyan na ito? At nagpaikot-ikot sila. Ginoo ko, hindi naman ako sasakay sa kanila. Uy, Uy Daddy, basang-basa na yung likod mo. Ayun guys, oh, basang-basa na likod niya, oh. Para siyang naliligo. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else. hi guys! Hi mga lalabs! Good morning, good morning! Huwag ko muna ipailaw yung ano guys. Yung ilaw, hindi ko muna inon kasi tulog pa yung mga tao sa bahay. Nandito ako sa kusina, nagsalang ako ng takore, nagpakulo ng tubig. Ayan. So, tingnan yung mata ko guys, wala pa akong tulog. Wala pa akong tulog guys, alas 7 na ng umaga dito. Pareho kami ni Daddy na walang tulog pero tagal namin nakatulog. Pero si Daddy nakatulog siya mga alas 5 siguro. So, tulog na pa siya. Si Ray din tulog pa. Ayun, wala akong tulog mga lalabs. Init mo natin ang tubig. Labas muna tayo saglit guys. Pahangin sa umaga. Sikat na yung araw, alas 7 pa lang. Di pa naman kumulo yung ano, yung pinakulo kong tubig. So ayan guys, oh. Sikat na yung araw. Yun, wala kaming tulog ni Daddy. Pero si Daddy nakatulog naman siya alas 5 ata. Yun, mag-alas 5. Pero ako hindi talaga guys. Mga ganong oras, pag hindi ako nakatulog ng alas 5 hanggang magliwanag na yun, hanggang umaga na yun talaga, hindi talaga makatulog. So, ang ginagawa ko, bumabangon ako, tapos mag-almusal na lang din ako. Then, ayun, yun na lang ang ginagawa ko guys. Kasi kahit anong gawin ko, hindi naman din ako makatulog. Tahimik ang baang paligid. Ay, ano pala ngayon guys, weekend, Sabado. So, today is the last day po ng local leave ni Daddy. Bukas balik ulit siya sa duty. Balik na ulit siya sa work. So, speaking of duty guys, kaya medyo stress kami ni Daddy. Itong mga panahon na to guys, kasi anong tawag dito? Doon na tayo sa loob mag-chika guys, kasi mainit. umagang init. Naka pa naman ako, naka blazer. Hindi ko kasi ma-open doon, wala akong bra. Patayin ko muna yung sa loob natin mag-chika, mainit guys. So mga loves, dito tayo sa kusina mag-chika-chika. Kasi off pa yung ilaw sa sala. Tawag dito, medyo okay na si Ray pala guys, medyo okay na siya. Parang 2 days lang talaga siya nilagnat. Pero kagabi okay na siya, din siya nilagnat. Pero hindi ko pa siya pinaliguan. Baka bukas na. Dahil wala na siyang lagnat. Pero nandun pa din daw yung masakit sa throat niya. Para daw may balls. Siguro yun yung tonsil. Sabi niya, there's like Adam's apple here. It bothers me when I swallow food. Pero may appetite siya guys. Kumakain naman siya sa awa ng Diyos. So, anong nangyari guys? Medyo stress kami Daddy ngayon dahil nung isang araw pala, pumasok na sa bank account ni Daddy yung sahod niya. So, magme-message kasi yung bangko sa cellphone, sa mobile niya kung pumasok na yung sahod. Gano'n naman talaga yun. So, tapos guys, ang nakakagulat lang kasi sobra lang sa kalahati yung na-receive ni Daddy na sahod dun sa message. Kumbaga, yung sahod niya, pagpalagay na lang natin kalahati. Kasi sobrahan lang siya ng 100 dun sa kalahati. So, pagpalagay na lang natin na kalahati lang yung natanggap ni Daddy sa sahod niya. So, which is very surprising kasi wala namang nakalib kasi siya, diba? So, wala namang sinabi sa kanya yung mga boss niya, yung kumpanya, kung ano na yung status niya. Dahil, di ba nga, nasali siya dun sa listahan for termination, recommended yung pangalan niya, kaso lang yung mga boss niya, dinecline yung ng ministry at binalik sa
ang papel dun sa ministry na hindi siya pwedeng tanggalin. So, hindi siya natanggal. Yun nga lang, ano bang consequences nun? Ano bang bagong status niya dahil nga hindi siya natanggal? May pagbabago ba sa kontrata niya, sa sahod niya? Wala namang sinabi. Basta sabi, hindi daw siya tuloy natanggalin. Walang sinabi, guys. So, hanggang sa na-apply siya ng leave, nag-local leave siya. So, wala namang update. So, wala. So, hanggang ano na lang nangyari, yun nga, na-receive niya yung sahod niya for this month, yung sahod niya sa month of, ano ba ngayon? July. Oo, month of July. Yun nga, kalahati lang yung natanggap niya. Tapos, namumblema siya dahil, taon pa naman na natanggap niya yung message Thursday. Tapos, kinabukasan, weekend na Friday, so wala nang opisina dahil weekend na yun, Friday, Saturday. Today, Saturday. So, bukas pa yung malalaman. Do, kinawagan niya yung boss niya, sabi ng boss niya, send me the screenshot of the message from the bank. And, yung nakaraan ding buwan, ipaghambing natin, kumbaga, kasi maaaring nagkamali yung accounts. Pero iba yung kutob ni Daddy, iba yung kanyang, sa puso niya na, hindi maaaring magkamali yung accounts. Parang may something. So, sabi ni Daddy, kung hindi man nila ako tuloy na tinanggal, pero yung pala, binawasan naman nila yung sahod ko. Pero sobrang laki naman. Sobrang laki. Kalahati talaga. So, malalaman niyo yung bukas, guys. So, kahit pa man na ganun, guys, nag-iisip pa rin kami, no? Kasi, syempre, guys, una-una yung bayaran namin sa kondo sa Pilipinas. Hindi pa kasi yung tapos, eh. So, kung sa kalahati na sinahod niya ngayon, tapos babawasan pa doon sa, sa kondo, tapos enrollment para man ni Rhea sa 26, next week na, enrollment ni Rhea. Ang enrollment kasi dito, guys, sobrang mahal, umaabot din ng, nag-budget na kami ng 250 reals dahil nga sa books, kasi mahal na yung books kasi grade 6 na siya. So, nag-budget na kami ng 250 reals. Magkano din yun sa peso? Siguro nasa mga 28 pesos, ganun. Tapos, kalahati lang yung na sahod niya. So, alam mo yun, yung pag-iisip niya, nadamay ako, nag-iisip din ako, kaya ako hindi din ako nakatulog. Kumulo na yung takol. So, yun yung guys, stress at saka worry namin these days ni Daddy. Patayin ko na, guys. Pinatay ko na pati yung exhaust fan at maingay. So, ako pa lang ang nandito sa labas. Tulog pa lahat ng mga tao. Siguro makatulog ako nito mamaya na, baka mga alas 10 o alas 11. So, wala ko ibang choice. Mag-almusal na lang muna ako, mga lalabs. Hirap ko eh. Alam mo yun, sabi ko, Daddy, bakit hindi tayo naubusan ng problema financially? Alam mo yun, yung mga ganong bagay, guys, ba? Naawa ko kay Daddy, naawa ko sa kanya dahil kung trabaho ang pag-uusapan, guys, siya yung mga lalab, siya yung tao na sobrang mahal na mahal yung planta na yan, yung trabaho na yan, kahit na magreklamo siya na yung tatawagan siya na tulog na siya, pero yung isip niya talaga, yung ma-solve yung problema. Perfectionist kasi yan si Daddy. Ayaw niyang mapunahan siya sa trabaho niya. Ayaw niyang masabihan siya na, ay hindi ka pala marunong. Ay bakit palpak? Ayaw niya yun. Yung pyesa na sobrang mahal na bibilhin, pipilitin niyang ayusin yung makina. Huwag lang makabili ng pyesa na sobrang mahal. Kasi para sa kanya, parang kabubuhan niya yun na na makabili ng pyesa na sobrang mahal, kaya naman pala niyang i-fix yung machine. Pero pag iba yan, guys, hindi yan magbabother na i-fix pa yung makina kasi may pera namang pambili yung yung gobyerno, yung ministry. Pero sa kanya hindi. Kaya kailangan i-prove niya talaga sa mga tao na may alam siya doon sa trabaho niya. Sabi ko nga, Daddy, you're almost 60 na. Ano pa bang kailangan mo patunayan? Napatunayan mo na sa kanila for 22 years na magaling ka. Alam mo yan. Ay, gusto ko sana na
wag niya niyang pigain yung isip niya tsaka yung energy niya guys. Kasi alam niyo naman, high blood diabetic. Pag sobra siyang na-stress, pagdating niya ng bahay, nakaganon siya. Nag-iisip siya doon sa problema niya sa planta. Sabi ko, wala ka nang dapat patunayan sa kanila. Alam na nilang marunong ka. Kung talagang tagilid at hindi mo na kayang i-fix yung problema, aprobahan mo na yung pyesa para mabili. Sabi, hindi, yung silbi ng nandun siya na hindi niya kayang gawin yung hindi niya gawa ng paraan. Tapos kung makipag-argue ka sa kanya, mauwi lang sa away. Kaya nga sabi ng stepdaughter ko sa Pilipinas, si Goy, sabi niya, hayaan mo na lang siya tita kung anong gusto niya. Kasi alam mo naman niya si daddy, sobrang workaholic yan. Kasi kung i-contradict natin siya, para mas lalo lang siyang ma-stress dahil alam niya na maraming tao sa paligid niya na ayaw sa ginagawa niya. Yung para bang feeling niya wala siyang suporta. Kaya hayaan mo na lang tita kung ano yun, kung ano talaga gusto niya, yung anong diskarte niya. Kaya yun guys, yun ang problema kay daddy talaga, yung kanyang pagka-perfectionist. So mga lalabs, muna ako ha, mag-almusal muna ako. So itong almusal ko guys, kape. At saka itong binili ni Brian na banana cake. Ininit ko sa microwave. So yan, magkape muna ako guys. Tawag dito. Doon ako sa labas. Doon sa aming kwarto. Doon sa living room. Pero hindi ako magbukas ng ilaw. A few hours later. Hi mga lalabs! Ayan, ilayo-layo natin yung camera para hindi mahalata yung laki ng mukha. Ayun guys, nakatulog din ako kanina mga alas 10 at ayun. Tapos nagising ako mga alas 3 na no. So paggising ko, ayun, gising na din si Daddy at si Ray. Kumakain sila ng lunch. Si Ray kumakain ng lunch niya. So yun, bumangon ako guys. Ngayon alas 6, alas 6 natin. Then yan, nakapustura ako may dala akong bag. Kasi mag-walking ako mga lalabs. Ayun, mag-walking ako ba. Dahil may bibilhin nga ako dun sa may bibilhin ako sa guys, sa tindahan. Bibili ako tindahan para magluto mamaya. Baka bibili akong lettuce kasi gusto ko magtinula ng isda. Si Daddy, hindi sasama sa akin. Niyaya ko dahil maglinis daw siya dito sa labas. Ayan. Ang dumi kasi ng labas guys. Kailangan walisan. Andun natin siya sa likod. Naglinis siya sa likod. Tapos pagkatapos daw niya, dito naman sa labas, magwalis siya. So, ayun guys. Tawag dito. Hanapin ko si Daddy. Akala ko nandito na siya sa labas. Wala pa man pala. Baka nasa likod pa. Sandali guys ha. Ayun pala siya guys. So, naglinis. Alis na ako. Okay. Ha? Yung anak mo, sinabi ko na tumigil doon sa niya, sa computer. Okay guys. Computer kasi si Ray may kalaro sa computer. So after ni Daddy dyan, maglinis siya sa labas. Ayun ang bata. May kalaro. I'm going na bebe ha. Hi mga lalabs. Naman ako dito sa corn. Yeah. Hi. Dito sa what is name of the place? Emirates shopping. Inside Emirates. Kasi si Ray kasi is only plain lemon, butter, and salt. Kaya pinalinisan ko yung kaldero kasi meron siya chili from the previous person. Soya ako yun. Ganun siya. Lemon? Yeah, lemon. What's your name? My name is Asif. Asif. Yeah. You're from India? I'm from India. Yeah. Where are you? India, Lucknow. Lucknow. Yeah. Big city, yeah? Yeah, very big. He's from Lucknow, guys. Mr. Asif. You believe me, right? Yeah. This is for my blog on YouTube. YouTube? Yeah, yes. You upload this video, YouTube? You want to be uploaded on YouTube? Yeah, I know how to do my ID. No problem? No problem. Because I have a lot of friends in India. Ah, Also blogger. Give me plastic ako.
500 paisa guys. This is 1 real, so I still have 1 real. change. How long you been here working? How long you are here now? How long you're working here? Working 4 years. Mashallah, 4 Yeah. years na siya guys. 4 years oh. I'm working here. Yeah. Mashallah. 500. Thank you. Okay, thank you, Akoy. Ayan guys, nakabili ako ng mais puree. Actually, nakabili na rin ako ng mga gamit. Oh. Nandito na sa bag ko. Nakagamay ba sa agyanan? Ito guys, oh. Wait, sandali. Agoy, ginoo ko. Ang liit ng daan. Ayan. Shortcut. So, nangyari mga lalabs. Ayun mga lalabs. Andito aking mga pinamili. Ayan. Bumili ako ng guys, pansit canton. Para, baka makapagpansit ako ba? Kasi may isa pang manok dun sa bahay. Parang na-miss ko naman magpansit. Kaya bumili na ako ng canton. Saka yung bang gulay. So, umikot ako dito guys sa sa Mayro, yung may Filipino store, pero hindi ako dadaan doon. Ikot ako uli doon sa may dating cemetery sa likod. Dahil alam nyo kung bakit mga lalabs, bibili ako ng gatas sa kape, yung iba, yung nasa can, yun ang gamit nila ni daddy sa gatas sa kape. Actually, pwede ko naman siyang bilhin doon sa sa supermarket. Saan alam yung kung saan ko binili itong mga to. Kaso lang guys, kung bibilin ko doon, ang bigat na ng bibit-bitin ko. Kaya sabi ko, kahit medyo mahal doon sa sari-sari store, sabi ni daddy, doon ka na lang bumili para hindi masyadong mabigat yung bit-bit mo pag uwi. Kaya doon ulit ako guys, dadan ako ng sari-sari store. So ito, naglakad na ako pa uwi mga lalabs. Ayan mga lalabs, nandito na ako sa looban. Ayan yung Filipino store guys. So, ayan, cold store. Pero hindi ako papasok guys. Dadaan lang ako kasi wala naman akong bibilhin dyan. Ano ba nangyari sa mga sasakyan na ito? At nagpaikot-ikot sila. Ginoo ko, hindi naman ako sasakay sa kanila. Uy. Yun ang taxi, umikot pa talaga. Akala niya, sasakay ako. Nag-vlog ako, oy, ginoo. Nag-vlog ako. Sila dyan, nagkumpulan, sunod-sunod mga sasakyan. So, daanan ko lang yung Filipino store. Wala naman akong sadya doon. Hindi na ako papasok. Tsaka bumili na ako ng pansit canton Meron din dyan pansit canton. Ayan, Filipino store. So, yung Filipino store dito sa Alcuer, sa area namin, lalong siya, residential area. Kaya swerte yung mga nakatira malapit dito. Dyan. Kasi, walking distance lang sa kanila ang Filipino store. Well, anyway, sa lahat ng mga supermarket dito guys, gaya ng napuntahan ko doon sa Al-Alam, meron din silang paninda ng mga Filipino product. Pero hindi nga lang madami. Selected lang. Buti nga may nakita kong pansit canton. Kaya bumili na ako doon. So, ayun. Alam nyo guys, maglakad. Katulad kanina, pawis na ako, no? Pumasok ako sa Al-Alam supermarket. Ay, grabe, doon sa vegetable section nila. Ang lamig. Sana lang hindi sumakit itong likod ko mamaya. Kasi ang lamig talaga nakatutok sa likod ko. Yung AC nung nagpili ako ng gulay. So, yung mga lalakad muna ako, ha? Andito na ako guys sa looban, yung dating sementeryo. Ayan. Pero dito ako, ay sorry, may pala tao. May tao. Dito ako liliko. Dito. Yan yung sementeryo dati. Na-feature ko na yung sa last vlog ko. Pero dito ulit ako liliko. Kasi diretso na to dun sa sari-sari store. Ayan. May park dyan guys. Oh. Yan pala yung park na napunta namin ni Renon, yung bagong sabi ko, yung bagong bagong pasyalan na discover namin. Yan yung guys, yung park na yan.
Wala, hindi magulo ngayon. Siguro ang mga bata dahil mainit na sa mall. Otherwise yung taglamig guys, naku ang daming nagpo-football dyan. Diba napanood nyo yung last kong video? Dyan sa park na yan. Yan. Ngayon mainit kasi summer kaya walang batang nagpo-football. Kaya tahimik oh. Tahimik siya. Yung guys, lapit na ako sa tindahan. Bili lang ako ng milk. Okay mga lalabs, bili lang ako ng milk ha. Ito na mga lalabs, nakabili na ako ng milk sa kape, 2 piraso. Guys, nakita nyo sa likod ko yung box. Yung box na yun malapit sa sa bus. Ano yan guys, for charity box. Kung meron kang mga lumang damit, toys, anything na pwedeng gamitin, ihulog mo lang dyan. Yan, hulog mo lang dyan guys. Yan, ihulog mo lang dito guys. Kasi kukunin niya ng charity ng Oman. Yung, hulog mo lang dyan. Yan. Drag and put your donation here. Nakahulog na kami dyan ng mga toys ni Ray. Ayan. Para sa mga recycling box for needy families. So, ayan guys. So, minsan nire-recycle nila yan. I don't know kung anong process after that. Ayan. Guys, pauwi na ako. Ayan yung box. Kasi may tuminto kaninang madam. Kala ko ang lapit lang ng niya. Galing siya doon sa sari-sari store. Dinrive niya palapit lang dyan. Ang lapit-lapit lang talaga. Hindi na lang niya kinuha yung binuksan yung trunk niya, kinuha yung plastic at naglakad siya papunta dyan sa box na yan. Talagang dinrive pa niya yung sasakyan niya. Hininto niya doon sa malapit sa box at saka akala ko anong gagawin. Yung pala meron siyang ihuhulog na things. Parang damit. So yun ang guys, yun ang gamit ng charity box na yun. Tingnan nyo si daddy guys, hindi pa siya tapos maglinis. Dumating na ako sa bahay, hindi pa tapos. Nag-trim siya ata ng mga tanglad. Sabi niya para na din ako nag-exercise pag naglinis daw siya dito dahil pause. Uy daddy, basang-basa na yung likod mo. Ayan guys, basang-basa na likod niya para siyang naliligo. Dapat nagubad ka na lang. Tinrim niya pala ang dito pa lang nagawa niya guys. Sa kabila, ito yung sa likod, mga basura sa likod. Natapon mo na daddy, tinapon na pala niya. Ito, wawalisan pa niya to guys. At didiligan. Pasok na ako daddy. At magluto ako. Ayan, tama-tama. Pagdating ko guys, nag-prayer call na. So, daddy, hindi pa tapos. Pasok na ko guys, basang-basa ang damit ko. Base muna ako, and then magluto. Magtinola na muna siguro ako dito dahil binaba ko yung yung ulo ng isda kanina na Baka na yun, malambot na. So, magtinola na lang ako guys. Ayan. So, ito mga lalabs ang nabili ko doon. Yung canton, lettuce. Kasi tinula muna ako guys. Capsicum, itong sili. Then, some candies. Ito, paborito ko si Sammy candy. So, ito yung gatas guys na ginagamit nila sa kape. Kaya pag nagkakape sila. Kasi hindi ako nagagatas eh. So, ngayon magtinula muna ako. Baka next time na ako magpansit. Grabe ang pawis ko eh. Saan yung aking isda? Ito yun guys, ito yung ulo ng isda. Ayan, yung binili namin doon sa Matra. Malaki yun eh. Kinuha ko yung ulo dahil sa sabawin. So, ayun mga lalabs, magluto mo. Mag-base muna ako and then magluto. Okay. Ayan guys. Hello mga lalabs. Ayan mga lalabs, so pagdating ko mayroong pizza. From Pizza Hut. Galing po yan kay guys, kay paring Arnold. Yung nandun. Victory treat niya siguro dahil gumaling na siya from COVID. So, parang victory treat niya sa amin. Meron pa dito lab po. Kuan, sa mani, salad. Wala, dapat nasa rep muna. Cute lagi na sila nagsalad. Ayan
Magluto pa naman ako ng ano. Ha? Kanang sa mali. Chips. Potato wedge. Potato chips. So, yan guys. Tuwang-tuwa ang babae. Nagkaong-kaon naman dahil siya labog pizza. Ang bata. Pizza na pala siya. There's pepperoni. You, that one. You like it. What's the other one? Vegetable. Yan na lang. And You like it naman, di ba? yeah. You drink alone water. Yeah, I do. Kasi, okay na siya guys. So, ang babae. But I still have tonsil. Meron pa siyang konting tonsil. But no more fever, no? Yeah, no. No more fever. Ayan. Pasok pa na. Sunod na. Huwag mo na niya. Ayan guys, malapit na maluto ang aking tinola. Lagay ko na itong lettuce mga lalags. So, lagay. Luto na guys ang ating tinola mga lalags. Luto na. Kain natin. Oh, sorry. Luto na din yung kanin. Oops. Ay mga lalags, so ayun, natapos na ating araw. Ang bibili Roblox. Actually guys, ang Roblox ito is naka-ban na sa Oman. Kasi lang gumagamit itong mga to ng VPN. Ang galing-galing nilang maghanap ng ayan ba na yun? Ng way. Sinabihan daw siya ng friend niya ng UK. Yung dating taga Philippines ko na sa UK na ngayon. Actually, all of them. Sabi daw niya, use VPN. But VPN lasted for what? 1 hour? My VPN lasts for 1 hour. Minsan, pag nag-login na, ibig sabihin, wala na hack lahat. Na-trace niya yung VPN. Iba-block ulit. Okay guys, mag-bye-bye na kami at this moment. Ayan, gabi na din. Birthday is having pizza. Bye! Bye. Ayan, masigla ng mukha niya guys, no? Kasi wala na yung kaming ganyan. Okay? Alright, bye-bye mga lalabs. See you again on our next vlog. Ay mga lalabs, kain muna tayo mga lalabs. Kumuha ko ng isang pizza at saka yung salad. Ayan na. Vegetable pizza. Hindi ko tuloy makain yung aking nilutong sabaw. Anyway, bukas na lang sa lunch. Initin. Pwede naman yung initin. Nailabas ko na kasi yung ulo ng isda kaya kailangan lutuin. Buti vegetable salad ang binili. Sabi ni parang Arnold, pinakain, pasalamat daw niya sa amin dahil nung nagkasakit siya, nagka-COVID siya. Nalagaan daw namin siya, pinakain. Kaya ito, nag-treat siya sa amin ng pizza. Siyempre, wala naman ibang mag-alaga. Kaysa magkahawa-hawa kami lahat. Yung bata lang nahawaan kasi siya lang walang vaccine. Sila lang. Pero light lang naman. 2 days lang siya nilagnan. Kain tayo mga lalabs. Ha? It's not like the fever I had. Yeah, because you didn't lose your appetite, diba? Dinner na to guys, dinner na. Kung sinong gusto ng sabaw, may sabaw doon. You want sabaw? I-cook sabaw. If you want later. Ha? Kain mo na ako.
loves.